Lumalalim na ang tensyon sa pagitan ng dalawang matataas na opisyal ng pamahalaan matapos pumutok ang balitang hawak na umano ni pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte ang mga ebidensyang maaring magpabagsak at magpakulong kay Senadora Risa Hontiveros. Ayon sa ulat, ang naturang ebidensya ay may kaugnayan sa mga irregularidad at maling paggamit ng pondo ng PhilHealth na ngayon ay muling iniimbestigahan ng mga kinauukulang ahensya. Dahil sa isyong ito, lumulutang rin ang posibilidad na pansamantalang ipasara ang PhilHealth upang bigyan daan ang mas malalim na audit at paglilinis sa loob ng ahensya. Ilang opisyal na rin ang nagpahayag ng suporta sa imbestigasyon, sabay panawagan ng panagutin ang lahat ang mga sangkot, mataas man o mababa ang tungkulin. Samantala, mariin namang itinanggi ng kampo ni Senadora Hontiveros ang mga paratang at sinabing ito ay bahagi ng pamumulitika. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang magiging hakbang ni VP Sara at ng Senado ukol sa paglalabas ng opisyal na dokumento at pagsisimula ng formal na imbestigasyon. Umaasa ang taong bayan na mananaig ang katotohanan at hustisya sa kabila ng umiinit na sigalot sa politika. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan upang maihatid sa inyo ang pinakabagong balita dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sabi ko na sa inyo pati trapo, pati trapo gagawan nila ng issue. Sabi nila dyan, iba talaga kapag may 125 million in 11 days. Look, Vice President and Education Secretary Sara Duterte shows their LV kitchen rugs in a video posted on her official TikTok account. Diyos ko. Kaya nga tawang-tawa si VP Inday Sara sa video. Kasi, peke naman yan. Diba? Hindi naman yan totoo. So of course, diba? Kumbaga, kasiyahan lang na makakita ka ng basahang LB. Tapos itong mga hinayupak na to, ang lungkot-lungkot naman ang buhay nyo. Diyos ko. Pati basahan, i-issue nyo. Sa bagay, wala naman na kasi talaga kayong mababato kay VP Inday So, pati basahan, pag diniskitahan nyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi totoong LB yan, mga bobo. Tindigan si House Speaker Martin Romualdez na ekonomiya at hindi Talaga lang, ha? Diba? Kung hindi pa kayo pinutakti ng mga tao, hindi kayo magpapaliwanag na para sa ekonomiya pala yan. Diba? Kasi nung simula, hindi naman nila sinasabi yung mga ganyan. Wala nga silang imik Hindi nga nila sinasabi kung ano yung purpose nila dyan. Tapos imaginein mo, gumising na lang tayo, may mga pa-people's initiative na sila. Diba? Kung hindi pa kayo binulabog, diba, ng mga tao, kung hindi pa nag-inisyatibo ang mga Duterte na pumalag at questionin, diba, yung mga pinaggagawa nyo, babaliwalain nyo lang ito lahat. Diba? Kaya nakakatawa mga lods. Kasi ngayon, no, todo explain na sila. Dapat nung simula pa lang, pinaliwanag nyo. Hindi yung simula pa lang, under the table na kayo, mali na yung simula nyo Papaano magko-cooperate ang mga tao kung binabayaran nyo kapalit ang pirma? So ano pong pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, tukol pa rin sa vigil, no? Prayer vigil sa PI. Tumawag po sa akin yung isang reporter. At ang tanong, ano ba, Spokes? Ano ba nangyari talaga? Ito ba'y tutol lamang sa PI o ito ba ho ay tutol kay Presidente Marcos? Alam niyo, naging sagot ko, malinaw naman po naging talumpati ni PRRD kahapon. No? Hindi siya tutol sa PI. Kung yan ay sasang-ayunan ng taong bayan, hindi siya tututol. Pero tututol lamang siya kung ang PI ay magpapahaba ng termino ng nakaupong presidente. Doon talaga, sabi niya, kinakailangan you have to reckon with my objection. So ayaw niyang gagamitin ng PI para pamamaraan na mapahaba ang termino ng mga nakaupo na sa pwesto ngayon. Dahil alam naman natin, yung tatay ni PBBM, para nga manatili sa posisyon ng 20 plus years, binuwag ang ating saligang batas na
1973 Constitution at talaga namang sinarado ang Kongreso at talagang naging isang diktador. No? At kahapon nga pala, dunilita natin yung anniversary ng People Power. No? Hindi na po natin mabubura yung People Power Revolution. Yan po yung kasaysayan na. Yan po ang mangyayari kung ang taong bayan ay napupuno na dahil ang gobyerno, imbis na manilbihan sa taong bayan, nagpapasasa lang at nagpapayaman. Kaya kayong mga nasa Malacanang, huwag kayong makakalimot sa kasaysayan kapag kayo naging full-time na puro kayamanan na lang ang inaatupag, hindi po malayo na baka maulit muli ang EDSA. Dahil ang taong bayan, meron pong hangganan ang pasensya. So balik po tayo sa tanong ng reporter, ano ba ang totoong intensyon ng mga prayer vigil sa PI? Well, malinaw naman po, no? Sabi ni Presidente kahapon, at medyo malamig ang ulo ng aking dating amo, talagang tututo lang siya sa PI na magpapahaba ng mga termino. Otherwise, kung hindi naman po yan ang intensyones, wala namang bagay na hindi dapat mabago. No? Talaga iko-consider niya na po pwedeng mabagong saligang batas kung ganyan. Pero, ang tanong ng susunod ng reporter, ano ba tingin nyo dito sa PI? Ipatutuloy pa ba yan ngayong meron ng parang nagkaroon ng kasunduan ng Senado at ang Kamara? Well, wala pa pong kasunduan. Kasi ang sabi nila, virtually identical yung resolution na dinidiscuss ngayon sa Senate at saka sa House. Malaki pong pagkakaiba. Kasi dun sa resolution ng House, wala pong binabanggit na ang botohan ay separately pa rin. So may posibilidad na pupursigihin ng Kamara na voting jointly at mawawalan ng boses ang Senado. Tingin ko po yan ang deal breaker dahil hindi naman papayag ang Senado na walang specific language na voting separately kasi nga po 24 lang ang senador at 380 naman po mga kongresista kapag nagkaroon ng joint voting. Wala pong kalaban-laban talaga ang mga senador. So anong sabi ko doon sa reporter? Sabi ko, doomed po yan. Yan po'y hindi lilipad. Dahil sa mulat-mula, hindi naman po papayag ang mga taga-Kamara de Representante na hindi nila makuha ang gusto nila. Talagang sinasabi lang nila economic provisions. Pero dahil siya nagpipilit pa rin sa joint voting, kapag yan po ay nasunod, lahat ng gusto nilang baguhin, kasama na yung sistema ng gobyerno na magiging parliament para yung isang hindi nga manalo na presidente ay mananalo bilang prime minister, yung term limits, lahat po yan ipapasok na nila dyan. At miski tumutol pa ang mga senador dahil joint voting, wala pong magagawa ang senador. Pansinin din niyo po na wala pong sinasabi sa PBBM na itigil na yung pirma na yan. In fact, ang huling binigkas niya ng mga salita, siya ay pabor sa charter change pagdating sa economic provisions. Ito nga po ay bumalentong siya doon sa posisyon niya exactly 1 year ago na sinasabi niya na hindi niya kinakailangan ng charter change ng economic provisions para magpatuloy ang pag-unlad ng Pilipinas. No? Isang taon lang po ang nakalipas, bumalentong na. So anong basa ng mga kongresista dyan? Abay, ang basa ng kongresista dyan, baka merong basbas nga po ang PBBM doon sa pamamaraan na isinusulong nila ang charter change. Doon sa pamimigay ng pera para sa lagda ng mga butante at doon sa panlilinlang paggamit ng mga ayuda at ngayon itong AKAP na mukhang 26.7 gagamitin doon sa mga kongresista para makuha nga yung 3% per district. Habang hindi po nagsasalita ang ating presidente, natutulo siya sa ganitong mga pamamaraan, habang sinasabi niya na siya isang ayon sa charter change sa economic provision, ang basa po ng mga kongresista dyan, abay suportado ng presidente at kanyang insan na magkaroon ng charter change kahit ano pa ang pamamaraan na gagamitin nila. So yan po ang katotohanan. Kaya po kinakailangan magpatuloy ang mga video rallies laban sa PI. Dahil una-una, hindi pa po yan inuurong ng Kamara de Representante. Hindi nga nila inaamin na sila yung nasa likod yan. Nahuhuli lang sila sa pamamagitan ng mga pictures, di ba? O ngayon, dati wala talaga sila kinalaman. Naglumabas ang picture, facilitators lang daw sila. Pero inaamin naman ng mga onyate na nasa likod ng pirma na importante talaga ang papel ng Kamara kasi hindi nila makukuha yung 3% for legislative districts kung hindi talaga gagalaw ang mga kongresista. At dyan nga po lumabas yung baho ng AKAP kasi parang yan ang gagawin nilang incentive sa mga kongresista. 26.7 billion para makakalap ng 3% per district. At kaya nga po, matapos ang prayer vigil sa Cebu kahapon, kinakasa na po ang susunod. Hindi ko pa po pwede kung saan sabihin kung saan ang susunod, pero meron na pong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pa na mga syudad na nag-uunahan para mag-host ng susunod
na rally, prayer vigil laban sa PI. In other words, ang sagot ko po doon sa reporter, ito po ngayon ay tutol lamang sa PI. Pero siyempre po, dahil ang motivasyon ng PI ay para, pahabain ng termino, para mabaliwala ang transparency, mabaliwala ang accountability, paggamit ng kaban ng bayan para kumalab ng mga dagda, paggamit ng mga programa ng gobyerno para linlangin yung mga tao na pumirma. Hindi lang po ito laban sa PI, ito rin po itinataguyod ang transparency, ang accountability, at ang peace and order. Dahil alam nyo naman, yan lang ang pinangako ng ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Nalalabanan ng krimen, lalong-lalo na ang droga. Siyempre po, ang isang hindi pinagkakasunduan ngayon ni Vice President Sara at ni PBBM ay yung peace talks na alam naman natin, sinabi na ni Presidente na pulbos na raw ang hanay ng mga teroristang CPP-NPA, and yet, bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan una-una sa mga terorista na sabi mo ay pulbos na? Di ba kapag pulbos na, bakit pa kinakailangan makipag-usap tungkol sa kapayapaan? So sa madaling salita, tuloy po ang mga prayer vigil rallies laban sa pirma dahil tayo po ay tutol sa paggamit ng salapi para bumili ng lagda, sa paggamit ng mga programa ng gobyerno sa panlilinlang para makakalap ng pirma dyan sa PI na yan, dahil the Filipinos are not for sale at dahil po tayo po ay sinusulong ang transparency at ang accountability sa panig ng gobyerno, lalong-lalo na sa paggastos ng pondo na galing sa kaban ng bayan. So asahan niyo po ha, tuloy-tuloy po itong prayer vigil rallies neto at excited po ako sa susunod na location. Magugulat kayo, mawiwindang kayo kung malaman nyo kung saan ang susunod na prayer vigil rally. Papasukin po namin ang mga lugar ng mga kalaban. Okay, agree ba kayo? Disagree? Tingnan natin ang mga punto de vista ng ating mga viewers. Si Melds Morandarte, Atty. Spox, maraming salamat sa malasakit mo sa ating bayan. Salamat din sa patuloy mong pagsuporta sa ating mahal na Tatay Digong. Medyo cool po si Tatay Digong, no? Ang sabi ng marami, bakit ikaw naman, Harry Roque, mainit na mainit kahapon? Si Tatay Digong mukhang cool na cool. Ewan ko nga ba ho, hindi kami nagtutugma, no? Para kaming good cop, bad cop, at ako yung bad cop kahapon at siya yung good cop, no? Arzilia Zenea, good evening po. Atty. Harry Roque, grabe po saludo ko po sa speech niyo kagabi. God you at ingat po kayo lagi. Ako naman po yung talagang tunay na Kristiyano. Hindi ko po pinaghandaan yung dasal na yun kagabi. Yan po yung nanggaling talaga sa aking puso. At yan talaga ang hiningi ko sa ating Panginoon. Na sana po, basbasan niya ng Holy Spirit ang ating Pangulo nang mauna sa kanyang pag-iisip ang kapakanan ng ating bayan. Mary Gold, Atty. Roque, very powerful po speech and prayer niyo kagabi. Maraming salamat po. Thank you for standing up for the truth and for your love of the Philippines and the Filipino people. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Nakakatabahan naman po yan ng puso. Annabel Calungsod Ansari, magandang gabi, attorney. Kamusta po kayo dyan sa Cebu? Ito po, busog na busog. Hindi na makatayo sa busog. Maraming salamat po kay Councilor Mabati. Darlene D, attorney, ano po sa opinion nyo sa Korean firm Miro replacing Smartmatic? Will appreciate your comment. Well, mukhang hindi po maganda ang reputasyon ng Miro ito, ha? Kaya kinakailangan bantayan po natin yan. Baka mamaya, nagpalit lang tayo ng brand, pero nandyan pa rin ang Electronic Garci. Ako po yung unang-una nagsampa ng kaso laban sa Smartmatic sa Korte Suprema. At kayong mga taga Cebu, ito po ang dahilan kung bakit the night before ng oral arguments laban sa Smartmatic, abay, bigla na lang nag-ring ng doorbell ko sa bahay ko sa Quezon City, ang ama ng aking BFF Gwen na si dating Congressman Pablo Garcia. At yun nga, nag-ring siya ng bell at sinabi niya, gusto ko din makausap to give you pointers about the oral arguments against Smartmatic the following day. Kaya nga po si BFF Gwen po, hindi pa nakakarating sa bahay ko sa Quezon City, pero yung ama niya ay nakarating na po nung night before the oral arguments against Smartmatic. So pag-aaralan po natin yan, Darlene D. Okay? Tapos Arcilia Zenea, correct kasi swapang kaya gusto rin ni Kuting manatili sa pwesto habang siya ay nabubuhay para makakurakot ng limpak-limpak, lalo na may asawang hungry, power-hungry, mga well, nalinaw naman po sabi ng Presidente. Talagang igalang ang nakasulat sa ating saligang batas, isang termino lang ang Presidente. Amic TV 45 UK, Atty. Harry Roque, saan kita pwede mag-contact? Kasi natin ang debate, natin ang debate tungkol sa ICC jurisdiction on war drugs si Tatay Digong. Marami kasi hindi sang-ayon sa paliwanag mo para malinawan sila. Mag-send lang po kayo sa akin ng message sa Facebook o di naman kaya sa Instagram. Okay?
nasa publiko naman po ng aking mga contact details. Okay? Ju, attorney, napanood ko po namin kagabi, ramdam po namin kayo. Sana yung prayer mo po marinig, yun din prayer namin. Thank you po, attorney. Tama si Tatay Digong, ang HOR bulok na ahensya, madaming mga kalokohan. Salamat po. Purita Makiling, tuloy ang PI, attorney. Sabi ni BBM, isasabay na lang sa midterm election ng plebiscite sa Chacha. Hindi po pwede yun, Mr. President. Magbasa-basa ng kote tungkol sa batas. Hindi po pwedeng ipagsabay ang regular eleksyon sa plebisito, lalong-lalo na kung ito ay pag-amenda ng saligang batas. Dahil napaka-importante po ng saligang batas, dapat tutok ang atensyon ng tao doon sa mga proposed amendments sa ating saligang batas. Okay? Joy Inamax, Box, you're the man. You're watching here in Thailand. Si Tamalos-Los talaga ang problema. Sana alisin na yan at yung mga buwaya sa Congress. Well, nasa kamay po yun ng mga botante, panahon na siguro magpalit ng mga representante. RRRR, Attorney Harry, kahit hindi kami nakapunta sa mga prayer rally, pero full support po kami sa inyong lahat. Salamat sa SMNI na nagla-live coverage para sa amin. God bless you and your family, Attorney Harry. Ingat po lagi. Abay, napakadami na nanood no sa SMNI, no? 30,000 live viewers ng ating video prayer rally. Mary Jane Taluyan, sana po Attorney Roque dito sa Northern Luzon ang susunod na prayer rally. Sigurado po ako dyan dahil ako po yung taga Northern Luzon din. So sigurado po ako sa bayan ko makakaroon tayo. Ricardo Fermin, NCR na ang susunod spokeswell. Grand finale siyempre ang NCR. Kayo naman, pitik-pitik lang tayo sa iba't-ibang syudad at lugar ng Pilipinas bago tayo mag-NCR. Astro Boy, attorney, sa dami ng insertion para sa mga unprogrammed funds, obviously pork barrel. Pirma na lang ng pirma si Bonget. Di po ganyan si FPRRD, binenta niya na natigil ang Senado and Congress noong panahon. Ibinito niya natigil ang Senado and Congress noong panahon. Tama po yan. Yung binago-bago nila ang budget at sila yung nag-insert, binito po talaga ni Presidente yun. Renilo Montebon, maayong gabi. Attorney Harry Roque, nakita kita kagabi sa SRP, diri sa Cebu. City, good job. Padayon ta sa pag-ampo sa Ginoo Pirmi. Maraming salamat po. Motivation Medic, I agree with PRRD, okay sa economic provisions, ligwakin ang mga pro-communist provisions that the Cory admin has done with the current 1987 Constitution, including the term of office. Okay. Teresa Lingkod, attorney, sabi ni Mig Zubiri kanina na pwede daw isabay sa plebisito. Yun daw na pag-usapan kanina sa meeting sa Palasyo. Naku, tignan po nila uli ang saligang batas at ang mga existing laws. Dr. Bishop, idol talaga kita, attorney. Nakakakilabot po yung prayer niyo kagabi para kang male version ni Iron Lady Miriam. Sa totoo lang po, hindi ko pinaghandaan yun. Alagi po, nagdadasal ako bago magsalita. Ang hiningi ko kay Lord, Lord, fill me with your spirit and help me say what the people need to hear. Yan pong aking dasal. Wala po akong preparations. Until nandun ako sa entablado, hindi ko talaga alam po anong sasabihin ko. At yung prayer pong yun, talaga pong gamble yan kasi hindi ko alam kung kakayanin ko talaga magdasal in public na gaya nun. Dahil aking paniniwala po talaga personal relationship with the Lord. Gigi Ampolitod, hello attorney, pansin ko po na nag-advertisement sila about AKAP na hindi daw tama ang ginagawa ng Senado. Uy, Sabi ko na sa inyo pati pero na trapo. naman natin ang ginamit para sa advertisement. Pati trapo Hindi gagawan ko pa nila ng napapanood yan, issue. Gigi. Padala mo ako ng link. Please. Sabi nila dyan, Edmond iba Allen talaga Campos, kapag may Fox, di talaga ako 125 nagsisi million na in 11 days. Look, Vice President and Education Secretary Sara Duterte shows their LV kitchen rugs in a video posted on her official TikTok account. Diyos ko. Kaya nga tawang-tawa si VP Inday Sara sa video. Kasi, peke naman yan. Di ba? Hindi naman yan totoo. So of course, di ba? Kumbaga, kasiyahan lang na makakita ka ng basahang LB. Tapos itong mga hinayupak na to, ang lungkot-lungkot naman ang buhay nyo. Diyos ko. Pati basahan, i-issue nyo. Sa bagay, wala naman na kasi talaga kayong mababato kay VP Inday eh. So, pati basahan, pag diniskitahan nyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi totoong LB yan, mga bobo. Tindigan si House Speaker Martin Romualdez na ekonomiya at hindi Talaga lang, ha? 'Di ba? Kung hindi pa kayo pinutakti ng mga tao, hindi kayo magpapaliwanag na para sa ekonomiya pala yan.
Diba? Kasi nung simula, hindi naman nila sinasabi yung mga ganyan. Wala nga silang imik eh. Hindi nga nila sinasabi kung ano yung purpose nila dyan. Tapos imaginein mo, gumising na lang tayo, may mga pa-people's initiative na sila. Diba? Kung hindi pa kayo binulabog, diba, ng mga tao, kung hindi pa nag-inisyatibo ang mga Duterte na pumalag at questionin, diba, yung mga pinaggagawa nyo, babaliwalain nyo lang ito lahat. Diba? Kaya nakakatawa mga Lods. Kasi ngayon, no, todo explain na sila. Dapat nung simula pa lang, pinaliwanag nyo. Hindi yung simula pa lang, under the table na kayo, mali na yung simula nyo eh. Papaano magko-cooperate ang mga tao kung binabayaran nyo kapalit ang pirma? So ano pong pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, tukol pa rin sa vigil, no? Prayer vigil sa PI. Tumawag po sa akin yung isang reporter. At ang tanong, ano ba, Spokes? Ano ba nangyari talaga? Ito ba'y tutol lamang sa PI o ito ba ho ay tutol kay Presidente Marcos? Alam niyo, naging sagot ko, malinaw naman po naging talumpati ni PRRD kahapon. No? Hindi siya tutol sa PI. Kung yan ay sasang-ayunan ng taong bayan, hindi siya tututol. Pero tututol lamang siya kung ang PI ay magpapahaba ng termino ng nakaupong presidente. Doon talaga, sabi niya, kinakailangan you have to reckon with my objection. So ayaw niyang gagamitin ng PI para pamamaraan na mapahaba ang termino ng mga nakaupo na sa pwesto ngayon. Dahil alam naman natin, yung tatay ni PBBM, para nga manatili sa posisyon ng 20 plus years, binuwag ang ating saligang batas na 1973 Constitution at talaga namang sinarado ang Kongreso at talagang naging isang diktador. No? At kahapon nga pala, duninita natin yung anibersaryo ng People Power. No? Hindi na po natin mabubura yung People Power Revolution. Yan po ay kasaysayan na. Yan po ang mangyayari kung ang taong bayan ay napupuno na dahil ang gobyerno, imbis na manilbihan sa taong bayan, nagpapasasa lang at nagpapayaman. Kaya kayong mga nasa Malacanang, huwag kayong makakalimot sa kasaysayan kapag kayo naging full-time na puro kayamanan na lang ang inaatupag, hindi po malayo na baka maulit muli ang EDSA. Dahil ang taong bayan, meron pong hangganan ang pasensya. So balik po tayo sa tanong ng reporter, ano ba ang totoong intensyon ng mga prayer vigils sa PI? Well, malinaw naman po, no? Sabi ni Presidente kahapon, at medyo malamig ang ulo ng aking dating amo, talagang tututo lang siya sa PI na magpapahaba ng mga termino. Otherwise, kung hindi naman po yan ang intensyones, wala namang bagay na hindi dapat mabago. No? Talaga i-consider niya na po pwedeng mabagong saligang batas kung ganyan. Pero, ang tanong ng susunod ng reporter, ano ba ang tingin nyo dito sa PI? Ipatutuloy pa ba yan ngayong meron ng parang nagkaroon ng kasunduan ng Senado at ang Kamara? Well, wala pa pong kasunduan. Kasi, ang sabi nila, virtually identical yung resolution na dinidiscuss ngayon sa Senate at saka sa House. Malaki pong pagkakaiba. Kasi dun sa resolution ng House, wala pong binabanggit na ang botohan ay separately pa rin. So, may posibilidad na pupursigihin ng Kamara na voting jointly at mawawalan ng boses ang Senado. Tingin ko po, yan ang deal breaker. Dahil hindi naman papayag ang Senado na walang specific language na voting separately kasi nga po, 24 lang ang senador at 380 naman po mga kongresista kapag nagkaroon ng joint voting. Wala pong kalaban-laban talaga ang mga senador. So anong sabi ko doon sa reporter? Sabi ko, doomed po yan. Yan po'y hindi lilipad. Dahil sa mulat-mula, hindi naman po papayag ang mga taga-Kamara de Representante na hindi nila makuha ang gusto nila. Talagang sinasabi lang nila economic provisions. Pero dahil siya nagpipilit pa rin sa joint voting, kapag yan po ay nasunod, lahat ng gusto nilang baguhin, kasama na yung sistema ng gobyerno na magiging parliament para yung isang hindi nga manalo na presidente ay mananalo bilang prime minister, yung term limits, lahat po yan ipapasok na nila dyan. At miski tumutol pa ang mga senador dahil joint voting, wala pong magagawa ang senador. Pansinin din niyo po na wala pong sinasabi sa PBBM na itigil na yung pirma na yan. In fact, ang huling binigkas niya ng mga salita, siya ay pabor sa charter change pagdating sa economic provisions. Ito nga po ay bumalentong siya doon sa posisyon niya exactly 1 year ago na sinasabi niya na hindi niya kinakailangan ng charter change ng economic provisions para magpatuloy ang pag-unlad ng Pilipinas. No? 1 taon lang po ang nakalipas, bumalentong na. So anong basa ng mga kongresista dyan? Abay, ang basa ng kongresista dyan,
baka merong basbas nga po ang PBBM doon sa pamamaraan na isinusulong nila ang charter change, doon sa pamimigay ng pera para sa lagda ng mga butante at doon sa panlilinlang paggamit ng mga ayuda at ngayon itong akap na mukhang 26.7 gagamitin doon sa mga kongresista para makuha nga yung 3% per district. Habang hindi po nagsasalita ang ating presidente, natutulo siya sa ganitong mga pamamaraan, habang sinasabi niya na siya isang ayon sa charter change sa economic provision, ang basa po ng mga kongresista dyan, abay suportado ng presidente at kanyang insan na magkaroon ng charter change kahit ano pa ang pamamaraan na gagamitin nila. So yan po ang katotohanan. Kaya po kinakailangan magpatuloy ang mga video rallies laban sa PI. Dahil una-una, hindi pa po yan inuurong ng Kamara de Representante. Hindi nga nila inaamin na sila yung nasa likod niyan eh. Nahuhuli lang sila sa pamamagitan ng mga pictures, di ba? O ngayon, dati wala talaga sila kinalaman. Naglumabas ang picture, facilitators lang daw sila. Pero inaamin naman ng mga onyate na nasa likod ng pirma na importante talaga ang papel ng Kamara kasi hindi nila makukuha yung 3% for legislative districts kung hindi talaga gagalaw ang mga kongresista. At dyan nga po lumabas yung baho ng akap kasi parang yan ang gagawin nilang incentive sa mga kongresista. 26.7 billion para makakalap ng 3% per district. At kaya nga po, matapos ang prayer vigil sa Cebu kahapon, kinakasa na po ang susunod. Hindi ko pa po pwede kung saan sabihin kung saan ang susunod, pero meron na pong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pa na mga syudad na nag-uunahan para mag-host ng susunod na rally, prayer vigil laban sa PI. In other words, ang sagot ko po doon sa reporter, ito po ngayon ay tutol lamang sa PI. Pero siyempre po, dahil ang motibasyon ng PI ay para, pahabain ang termino, para mabaliwala ang transparency, mabaliwala ang accountability, paggamit ng kaban ng bayan para kumalap ng mga dagda, paggamit ng mga programa ng gobyerno para linlangin yung mga tao na pumirma. Hindi lang po ito laban sa PI, ito rin po itinataguyod ang transparency, ang accountability, at ang peace and order. Dahil alam niyo naman, yan lang ang pinangako ng ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, no? Nalalabanan ng krimen, lalong-lalo na ang droga. Siyempre po, ang isang hindi pinagkakasunduan ngayon ni Vice President Sara at ni PBBM ay yung peace talks na alam naman natin, sinabi na ni Presidente na pulbos na raw ang hanay ng mga teroristang CPP-NPA, and yet, bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan una-una sa mga terorista na sabi mo ay pulbos na? Di ba kapag pulbos na, bakit pa kinakailangan makipag-usap tungkol sa kapayapaan? So sa madaling salita, tuloy po ang mga prayer vigil rallies laban sa pirma dahil tayo po ay tutol sa paggamit ng salapi para bumili ng lagda, sa paggamit ng mga programa ng gobyerno sa panlilinlang para makakalap ng pirma dyan sa PI na yan, dahil the Filipinos are not for sale at dahil po tayo po ay sinusulong ang transparency at ang accountability sa panig ng gobyerno, lalong-lalo na sa paggastos ng pondo na galing sa kaban ng bayan. So asahan niyo po ha, tuloy-tuloy po itong prayer vigil rallies neto at excited po ako sa susunod na location. Magugulat kayo, mawiwindang kayo kung malaman nyo kung saan ang susunod na prayer vigil rally. Papasukin po namin ang mga lugar ng mga kalaban. Okay, agree ba kayo? Disagree? Tignan natin ang mga punto de vista ng ating mga viewers. Si Melds Morandarte, Atty. Spox, maraming salamat sa malasakit mo sa ating bayan. Salamat din sa patuloy mong pagsuporta sa ating mahal na Tatay Digong. Medyo cool po si Tatay Digong, no? Ang sabi ng marami, bakit ikaw naman, Harry Roque, mainit na mainit kahapon? Si Tatay Digong mukhang cool na cool. Ewan ko nga ba ho, hindi kami nagtutugma, no? Para kaming good cop, bad cop, at ako yung bad cop kahapon at siya yung good cop, no? Arzilia Zenea, good evening po. Atty. Harry Roque, grabe po saludo ko po sa speech niyo kagabi. God you at ingat po kao lagi. Ako naman po yung talagang tunay na Kristiyano. Hindi ko po pinaghandaan yung dasal na yun kagabi. Yan po yung nanggaling talaga sa aking puso. At yan talaga ang hiningi ko sa ating Panginoon. Na sana po, basbasan niya ng Holy Spirit ang ating Pangulo nang mauna sa kanyang pag-iisip ang kapakanan ng ating bayan. Mary Gold, Atty. Roque, very powerful po speech and prayer niyo kagabi. Maraming salamat po. Thank you for standing up for the truth and for your love of the Philippines and the Filipino people. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Nakakatabahan naman po yan ng puso. Annabel Kalungsod Ansari,
Magandang gabi, attorney. Kamusta po kayo dyan sa Cebu? Ito po, busog na busog. Hindi na makatayo sa busog. Maraming salamat po kay Councilor Mabati. Darlene D., attorney, ano po sa opinion nyo sa Korean firm Miro replacing Smartmatic? Will appreciate your comment. Well, mukhang hindi po maganda ang reputasyon ng Miro ito, ha? Kaya kinakailangan bantayan po natin yan. Baka mamaya, nagpalit lang tayo ng brand, pero nandyan pa rin ang Electronic Garci. Ako po yung unang-una nagsampa ng kaso laban sa Smartmatic sa Korte Suprema. At kayong mga taga Cebu, ito po ang dahilan kung bakit the night before ng oral arguments laban sa Smartmatic, abay, bigla na lang nag-ring ng doorbell ko sa bahay ko sa Quezon City, ang ama ng aking BFF Gwen na si dating Congressman Pablo Garcia. At yun nga, nag-ring siya ng bell at sinabi niya, gusto ko din makausap to give you pointers about the oral arguments against Smartmatic the following day. Kaya nga po si BFF Gwen ko, hindi pa nakakarating sa bahay ko sa Quezon City, pero yung ama niya ay nakarating na po nung night before the oral arguments against Smartmatic. So pag-aaralan po natin yan, Darlene D. Okay? Tapos Arcilia Zenea, correct kasi swapang kaya gusto rin ni Kuting manatili sa pwesto habang siya ay nabubuhay para makakurakot ng limpak-limpak, lalo na may asawang hungry, power-hungry, mga well, nalinaw naman po sabi ng Presidente. Talagang igalang ang nakasulat sa ating saligang batas, isang termino lang ang Presidente. Amic TV 45 UK, Atty. Harry Roque, saan kita pwede mag-contact? Kasi natin ang debate tungkol sa ICC jurisdiction ng war drugs si Tatay Digong. Marami kasi hindi sang-ayon sa paliwanag mo para malinawan sila. Mag-send lang po kayo sa akin ng message sa Facebook o di naman kaya sa Instagram. Okay? Nasa publiko naman po na aking mga contact details. Okay? Ju, attorney, napanood ko po namin kagabi, ramdam po namin kayo. Sana yung prayer mo po marinig, yun din prayer namin. Thank you po, attorney. Tama si Tatay Digong, ang HOR bulok na ahensya, madaming mga kalokohan. Salamat po. Purita Makiling, tuloy ang PI, attorney. Sabi ni BBM, isasabay na lang sa midterm election ng plebiscite sa Chacha. Hindi po pwede yun, Mr. President. Magpasa-pasa ng kote tungkol sa batas. Hindi po pwedeng ipagsabay ang regular eleksyon sa plebisito, lalong-lalo na kung ito ay pag-amenda ng saligang batas. Dahil napaka-importante po ng saligang batas, dapat tutok ang atensyon ng tao doon sa mga proposed amendments sa ating saligang batas. Okay? Joy Inamax, Box, you're the man. You're watching here in Thailand. Si Tamaluslos talaga ang problema. Sana alisin na yan at yung mga buwaya sa Congress. Well, nasa kamay po yun ng mga botante, panahon na siguro magpalit ng mga representante. RRRR, Attorney Harry, kahit hindi kami nakapunta sa mga prayer rally, pero full support po kami sa inyong lahat. Salamat sa SMNI na Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!